Magandang araw mga bata! Tayo ay nasa ikalimang linggo na ng ating aralin sa MTB-MLE. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa konkreto at di konkretong pangalan. Ano kaya ang pagkakaiba ng konkreto at di konkretong pangalan? Ating alamin yan sa ating aralin ngayon. Handa ka na bang makinig at matuto? Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa konkreto at di konkretong pangalan. Ang layunin ng ating aralin ngayong araw, natutukoy at nagagamit sa pangungusap ang konkreto at di konkretong pangalan. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Balikan natin ang pagpapahayag ng obligasyon, umaasa at gusto. Naalala niyo ba ang pagkakaiba ng obligasyon, umaasa at gusto? Anong ibig sabihin ng salitang obligasyon? Ang obligasyon ay tumutukoy sa tungkulin ng tao sa kapwa, paligid, pamahalaan at mga nakapaligid sa kanya. Halimbawa, obligasyon ng magulang na papaaralin ang kanilang mga anak. Kapag sinabi naman nating salitang umaasa, ito ang salitang ginagamit kung ang nais ay maaaring mangyari o makatotohanan. Halimbawa, umaasa akong hindi uulan sa aking kaarawan. Kapag sinabi naman nating salitang gusto, ito ay ginagamit kung ang kaisipang ipinapahayag ay hindi maaaring mangyari o hindi makatotohanan. Halimbawa, gusto ni na Carla at Maricel na maging diwata. Di ba? Napaka-imposible namang mangyari yon. Ngayon, suriin natin. Basahin ang mga pangalan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ito sa iyong kwaderno. Maaari mong sundan ang aking pagbasa. Pag-ibig, hardin, kaligayahan, kagalakan, kapatid, kagandahan, takot, panlilinlang, palumpong, puno, pagdaralita, pagsuway. Alin sa mga pangalan ang nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan o naaamoy? Tama! Ito ay ang hardin, puno, kagandahan, kapatid, palumpong. Alin naman ang hindi nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan o naaamoy? Very good! Ito ay ang pagsuway, pagdaralita, panlilinlang, pag-ibig, kagalakan, takot, at kaligayahan. Anong uri ng pangalan ang mga ito? Ang unang bilang ay konkretong pangalan, at sa pangalawang bilang naman ay di konkretong pangalan. Ngayon, ating isa-isahin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng konkreto sa di konkretong pangalan. Ang konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring mahawakan o makita gamit ang ating limang pandama. Ang ating limang pandama ay syempre ang ating mata, kamay, tenga, ilong at dila. Halimbawa, damit, kahon, mesa, upuan, kortina. Ang mga ito ay halimbawa ng konkretong pangalan.
dahil ito ay ating nahahawakan, nakikita, nalalasahan, naaamoy, at naririnig. Kapag sinabi naman nating di konkretong pangalan, ito naman ay tumutukoy sa mga bagay na hindi maaaring mahawakan o makita, katulad ng katangian o damdamin. Halimbawa, pagkatao, maramot, katahimikan, pagod, mapagbigay. Ito ay mga halimbawa ng di konkretong pangalan dahil hindi naman natin ito naaamoy, hindi natin nalalasahan, hindi natin naririnig, hindi natin nadarma, pero ito ay ating nararamdaman. Marahil ikaw ay may ideya na kung ano ang pagkakaiba ng konkreto at di konkretong pangalan. Ngayon, piliin mo ang mga di konkretong pangalan sa loob ng kahon. Isulat mo ito sa iyong kwaderno sa MTB. Ang mga pangalan sa loob ng kahon ay pagdamay, luha, isipan, bayani, telebisyon, kabayanihan, kamalayan, masaya, kahirapan, usapan, pagmamahal, pagmamalaki, pagkilala, sulat, paniniwala. Alin dyan ang mga di konkretong pangalan? Mga di konkretong pangalan ay pagdamay, kamalayan, usapan, pagkilala, pagmamahal, masaya, isipan, kabayanihan, kahirapan, pagmamalaki, at paniniwala. Ang mga di konkretong pangalan ay hindi natin nalalasahan, hindi natin nakikita, hindi natin naaamoy o nadama, pero ito ay ating nararamdaman at ipinapakita sa pamamagitan ng ating damdamin. Ngayon, piliin sa kahon at isulat sa kwaderno ang mga konkretong pangalan. Ang mga salita ay puno, kalungkutan, pagpapaubaya, kapatid, sapatos, kaunlaran, kamalayan, kasigasigan, pinag-aralan, at karunungan. Alin dyan ang mga konkretong pangalan? Narito ang mga konkretong pangalan na ating nakikita o nakita sa loob ng kahon. Ito ay puno, kapatid, at sapatos. Ang mga konkretong pangalan tulad ng puno, kapatid, at sapatos ay ating nakikita, ating nalalasahan, o ating naaamoy. Ngayon, paghambingin mo ang mga salita sa hanay A at hanay B. Sagutin ang mga tanong kaugnay nito. Gawin mo ito ulit sa iyong kwaderno sa MTB. Hanay A, kagalakan, pagkagulat, kalungkutan, kasigasigan, pagkasabik. Ang hanay B naman ay ngiti, regalo, luha, handaan, mag-anak. Ngayon, pagtambalin mo ang hanay A at hanay B. Ano kaya ang salitang magkaugnay sa konkreto at di konkretong pangalan? Ngayon, ating iwawasto. Aling hanay ang ginagamitan ng 5 pandama? Tama! Ito ay makikita sa hanay B. Anong uri ng pangalan ang nasa hanay B? Magaling! Ito ay tinatawag na konkretong pangalan. Aling hanay ang hindi nakikita, naririnig, nahawakan, nalalasahan o naaamoy?
May tama ka ulit. Ito ay makikita sa hanay A. Ano naman ang tawag sa mga salita na nasa hanay A? Very good. Ito ay tinatawag na konkretong pangalan. Palagi nating iisipin na ang konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring mahawakan o makita gamit ang ating 5 pandama. Halimbawa ay damit, kahon, mesa, upuan, at kurtina. Maaari mo bang ibigay ang mga halimbawa ng mga konkretong pangalan na makikita sa iyong paligid? Ibahagi mo ngayon ito sa iyong ate, kuya, kay nanay at tatay. Magaling! Samantala, ang di konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na hindi maaaring mahawakan o makita katulad ng katangian o damdamin. Halimbawa, pagkatao, maramot, katahimikan, pagod, mapagbigay. Ikaw, anong katangian meron ka? Ang katangiang meron ka ay ito ay tinatawag na di konkretong pangalan. Ngayong alam mo na ang pagkakaiba ng konkreto at di konkretong pangalan, gumawa ng pangungusap tungkol sa mga konkreto at di konkretong pangalan. Narito ang mga salita na maaari mong gamitin sa iyong pangungusap. Isulat ang iyong pangungusap sa iyong kwaderno. Ngayon, dumako naman tayo. Narito ang mga halimbawa ng mga pangungusap na maaari nating mabuo sa mga salitang konkreto at di konkreto. Humahalimuyak ang mga bulaklak sa hardin ni Kuya Joseph. Labis ang nararanasan na pagdarita ngayon ng mga tao dahil sa pandemya. Ang kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas ng kaanyuan, kundi sa ganda ng kalooban. Ang mga mag-aaral sa 2nd baitang novel ay nasa loob ng silid-aralan na mamalagi. Sa tahanan, una nahubog ang kagandahang asal ng bawat isa. Narito naman ang mga pangungusap na nabuo sa di konkretong pangalan. Habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, maaaring magdulot ito sa kanila ng higit pang kaligayahan. Ninanais ng tao ang maging masaya at iniiwasan ang pagdurusa. Ang ating katawan ay kinukontrol ng ating isipan. Ang lahat ng tao ay dapat may kamalayan sa batas pantao. Bilang isang Filipino, isa sa mga natutunan natin sa mga Kastila ay ang Kristyanismo at ito ang naging daan ng ating pananampalataya sa Diyos. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Umaasa ako na naunawaan mo ang ating aralin tungkol sa konkreto at di konkretong pangalan. Magkita-kita muli tayo bukas para sa isa na namang makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ako muli si Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!